Magandang umaga sa ating lahat sa ibang lugar. Maaaring magandang hapon or magandang gabi. Ang topic natin sa devotional message ay naligtas sa biyaya, binago ng pananampalataya. Teksto, Ephesians 2:8-9 at James 2:17. Ako po si Ramon Piano. Introduction. Isa sa mga nalilito at hindi lubos na maunawaang paksa sa Biblia ay ang biyaya at ang mga gawa. Lalo na kung paano naliligtas ang isang tao at paano ito may kinalaman sa kanyang ugali o pamumuhay. Bakit ito hindi maunawaan? Maraming tao ang maging nasa loob man o labas ng simbahan ang nahirapang pagsamahin ang dalawang mahalagang katotohanan ng biblikal. Ang tensyong ito ay naging sanhi ng ilang malalaking kalituhan sa kasaysayan. Karaniwang pagkakamali, kailangan kong pagbutihin ang aking buhay para mahalin ako ng Diyos. Ito ay legalismo, ang maling paniniwala na ang kaligtasan ay nakabase sa sariling paggawa imbes na tinapos na gawain ni Kristo sa krus. Dahil naligtas na ako sa biyaya, pwede ko nang gawin ang gusto ko. Ito naman ay murang biyaya or cheap grace, ang nagpapabaya sa panawagan ng kabanalan at pagbabago matapos matanggap ang kaligtasan. Ang pananampalataya at gawa ay magkaaway. Sa totoo lang, ang tunay na pananampalataya ay natural na nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Efesos 2:10. Sabi doon, for we are His workmanship, created to do good works. Ang gawa ay hindi ugat ng kaligtasan, not the fruit of being saved, but sabi nga ito ay bunga, kundi bunga nito. Ang tamang timbang or balanse ayon sa Biblia. Sabi ni Pablo, sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ayon sa Ephesians 2:8-9. Sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Santiago 2:17. Hindi sila nagtatalo. Ipinaliwanag ni Pablo kung paano tayo naliligtas habang pinapamalas ni Santiago kung ano ang itsura ng tunay na pananampalatayang nagliligtas. Bakit ito mahalaga? Tamang pag-unawa sa biyaya at mga gawa ay nagpapalaya sa taong mula sa pagkakasala at kahiyan, umiwas sa espiritual na kayabangan at pagmamataas. Atlo, nag-uudyok sa isang buhay na mapagmahal na pagsunod, hindi upang maligtas, kundi dahil tayo'y ligtas na. Sabi nga sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi ito mula sa inyong sarili. Hindi ito sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino man ang makapagmamalaki sapagkat tayo'y kanyang gawa na likha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabuti. Para ko lang ituan. Ano pa itong mga gawa na sinasabi? Kasali dito yung mga indulgence, mga pagbibigay ng malaking project para sa simbahan. Abay, kung gano'n, ang maliligtas na lang, yung mayayaman. Di po ba? Paano yung karamihan? Mahirap. Tayo ay naligtas sa biyaya. Ang kaligtasan ay regalo, hindi gantimpala. Hindi natin ito kayang bayaran o pagtrabahuan. Ang biyaya ng Diyos ay kagandahang loob niya sa kasalanan. Itigil na ngayon ang pagsisikap para makuha ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin, ginawa Kristo para sa education natin. Ipinapakita ang pananampalataya sa gawa. Ang sabi ni Santiago, pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi dahil ang gawa ang nagliligtas, kundi dahil ang tunay na pananampalataya
ay may bunga. Aplikasyon. Kung naniwala ka kay Jesus, pakita mo ito sa iyong buhay sa pagmamahal, kabanalan at pagsunod. Pagmamahal, kabanalan at pagsunod. Ang biyaya ay may kaakibat na layunin o misyon. Ephesians 2:10. Pagkatapos tayong iligtas, binibigyan tayo ng Diyos ng layunin. Tayo ay kanyang gawa, nilikha upang gumawa ng mabubuting bagay. Hindi para maligtas, kundi dahil tayo iligtas. Hindi lang tayo iniligtas mula sa kapahamakan, kundi niligtas tayo para sa isang misyon. Upang magmahal, maglingkod, at magliwanag. Ang wakas, mga kapatid, iwasan natin ang dalawang pagkakamali. Akala mo'y kailangan mong pagtrabahuan ang kaligtasan. Yun ang una. Ang pangalawa, o kaya iniisip mong ang biyaya ay pahintulot upang magkasala. Tayo ay naligtas sa biyaya pamagitan ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga ng kabuhitihan. Mabuhay tayo bilang tugon sa pag-ibig ni Kristo, hindi para makuha ito, kundi dahil tinanggap na natin. Manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa paalala ngayong araw na kami ay naliligtas hindi dahil sa aming magawa, kundi sa pamagitan ng iyong dakilang biyaya at big. Panginoon, tulungan mo po kami na huwag magtiwala sa aming sariling kabutihan, kundi sa ganap na ginawa ni Kristo sa krus. Sa aming pagtanggap ng iyong biyaya, magbunga nawa ito ng pagbabago sa aming puso at gawin mo kaming masunurin, mapagmahal at tigasig na tumutupad sa iyong kalooban. Hindi upang kami maligtas, kundi dahil kami ligtas na sa pamagitan ng pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas araw-araw na ipamuhay ang pananampalatayang may gawa. Sa bawat kilos ay makita si Kristo sa amin. Sa iyo po ang lahat ng ngalan at pagsamba ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Bless us all. Salamat po.